na uso ang paninira, pambabatikos. Pambira ka, GMA, lagi mo akong ginugulat. Oh, hindi na uso ang paninira at pampabatikos. Sino ang may sabi niyan? Tingnan ninyo kung sino may sabi, ha? O mga salitang napakasakit. Ani First Lady Liza Araneta Marcos. Sinabi yan ng First Lady. Hindi na uso ang paninira, panunumbat at mga salitang masakit. Kayo lang naman na nasaktan eh. Ako sabihan ako ni Tatay Digong, Coach Oli, bangag ka. Tatawanan ko siya. Bakit? Gusto mo, Tatay Digong? Araw-araw tayo, one-on-one tayo sa Luneta, drug test. Tatawanan, hindi ako masasaktan. Bakit ako masasaktan? Ha? Ay, matutuwa pa nga ako. Bakit? Tatay Digong yung pinansin ako. Tapos, susuklian ko pa siya ng hamon. Araw-araw. Kung matapang ka, Tatay Digong, araw-araw tayo sa Luneta drug test. Di kasama ko pa siya araw-araw. Tatay Digong yun eh. Tatay Digong. Kasama ko siya. Masasaktan. Hindi ako masasaktan doon, Lisa. Ikaw, nasaktan ka? Bala kayo. Ako kahit tawagin nyo akong adik, kaliwat kanan, araw-araw, gabi-gabi, gusto oras-oras, tawagin nyo akong adik. Tatawanan ko kayo. Kasi alam ko, totoo. Kahit saan tayong husgado. Ayaw ko isama dito ang Diyos, pero kahit sa husgado ng Diyos, malabo yan. kahit yung rugby gano'n, no touch. Virgin ito. Virgin sa ilong. Virgin ako pagdating sa droga. Kahit yung mga drogang legal sa ibang bansa, no touch. Touch by touch. Wala yan. Di ba? Ganun lang naman. Masakit kasi, kayo na magsabi. Baka mapamamanan tayo, delikado. Diretso. Dinaluhang caravan sa La Union City kahapon. Ayon sa First Lady, layon daw ng inulunsad ng asawa niyang si Pangulong Bongbong Marcos na bagong Pilipinas na pagkaisahin ang pribado at pampublikong sektor. Yun, nag-iikot na si Lisa. Ganyan po katindi ang statement ni Tatay Digong na may bangag tayong presidente dati at may bangag tayong presidente hanggang ngayon. Bakit? Si Lisa nag-iikot. Ginagawa niya ba yan dati? I don't know. Wala sa media eh. But nevertheless, nasa media ngayon. Ano yun? Ang dami. Naku, Tatay Digong, kung ikaw naging pastor, maraming buhay mababago. Ang dami nagbagong buhay. Yung First Lady nag-iikot at nagsisigaw ng magkaisa. Pagkakaisahin ng pribado at publiko. Talaga lang, ha? Ma'am si Judas ay nadulas. May 3 balbas ang nalagas. Ma'am pagkakaisahin mo. Yung President at Vice President niya na magkapartido, hindi mo mapagkaisa. Pagkakaisahin mo pa. Yung hipag mo nga at saka yung pinsan, hindi mo mapagkaisa. Palagay ko, Ma'am you are not in the position na sabihin yan. Wala ka po sa posisyon. Bakit? Wala ka resibo. Sino pinagkaisa mo? Yung magkaisa nga, nagkawatak-watak eh. Wala na kayong sinigaw noong kampanyang magkaisa. Kayo nagkagulo. Tapos ngayon, sasabihin mo magkaisa? Sino niloko mo? Ikaw naman, Ma'am Kaya ang daming nagagalit sa iyo eh. Huwag ka magsasalita nang wala kang resibo. Dali ka dyan. Sige nga, pagkaisahin mo si Sara at saka si Presidente, di mo kaya, no? Bakit? Galit ka rin kay Galit ka rin kay BP? Inisnab mo eh. Isipin mo, Vice President ng asawa mo, ginanong-ganon mo. Alam mo may mga kamera. Tapos here you are, sasabihin mo magkaisa. Ano kang karasi ka? Kayo, hindi mo nga magawa sa sarili mo eh.
Ano ka ba naman? Practice what you preach. Ito po problema sa bansang Pilipinas eh. Alam mo po, ang inaayos kasi natin yung imahe. Hindi, wag mo nga aayusin ang imahe. Ayusin mo yung loob. Pag inaayos mo yung loob, yung imahe, aayusin niya sarili niya. Ganun. Pero pagka inaayos mo yung imahe, maganda. Parang nilagyan mo ang bahay. Napakaganda. Pero ang loob tae, mabaho pa rin. Pasensya na po sa mga kumakain. Ha? Ganun po kasi ang tingin ko sa mga nag-aayos ng imahe. Pero yung loob hindi inaayos, maganda nga, mabaho naman. Oh. Di ba? Gusto niyo yung ganon? Maganda bahay niyo, baho naman. Bakit? Imahe ang inuna. You fix from the inside. Ika nga, fix inside out. Nako. O, diretso. Para sa mga Pilipino. Dagdag pa niya, hindi raw rich or poor ang Pilipino dahil anya, meron tayong class. Ano namang ibig sabihin noon? Pakipaliwanag. Nagets niyo yun? Hindi raw rich or poor ang mga Pilipino dahil meron tayong class. Ano yung class 1? Classmate? Ano, class A, B, C, D, E? Ganun din yun. You are just playing with words. Pero wala eh. Walang laman. Ampaw. Binanggit din ng First Lady na galing din siya sa pribadong sektor at babalik din daw siya dito pagkatapos ng termino ng Pangulo. Yun ba? Galing siyang pribado at babalik din siya sa pagka-pribado pagkatapos ng Pangulo. Ay, exciting! Excited! Sino excited dito na bumalik na siya sa pribado? Si Ma'am C. Ako, excited ako. Ha? Sana panindigan mo yan. Bumalik kayo sa pribado. Huwag nyo na isama yung bansang Pilipinas. Kung pwede nga, uwi na kayo Hawaii din eh. Kung pwede lang naman, kung ayaw mo, ewan ko sa inyo. Pero ako, excited ako. Excited, wala ako sinasabing matatanggal sila ha. Walang ganunan. Ang sinasabi ko lang, excited ako. Kayo ba, hindi kayo excited? Bumalik na siya sa pribado, si Ma'am C talaga. Oh. Sabi ni Dailan, sana bukas na. Nagmamadali. Bukas na agad. Sabi ni Alisa, mag-resign na si... di ko sinasabihan niya na. Sila nagsasabi, mag-resign na. Nakaka-high blood ng mga mukha nila kay Rimulya, Katapang, FLP, BBM. Ay, more kay Tambaluslos.